Basta isa ito sa mga mahalagang piyesta ng mga Hudyo. Tinataya pong may nagsasabing 500,000 ang dumalo sa iba't ibang palibot ng Jerusalem. May nagsasabing din kulang-kulang 1,000,000. So ano pa man ang bilang, hindi natin masabi. Pero sinasabi po dito na piyesta, sabi ni Kagawad, pista na naman, no, matao may handaan. So ito po is isang selebrasyon. Tingnan nyo. Maraming banderitas, no, may prosesyon, prosesyon. May mga nagsasayawan, may nag-aawitan, ang daming handa. So napakagandang events ng piyesta ng mga Hudyong ito. At pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa lungsod na malapit sa pintuan ng mga tupa. Sa lungsod, maraming mga pintuan. At isa sa pintuan na ito ay ang pintuan ng mga tupa. Dito pinapadaan ang tupa para paliguan sa isang pool. Sa isang pool. May dalawang pool ito, magkalapit, no. Dadaanan dyan, galing sa labas, minsan kakatayin o ihahandog dyan, ihuhugasan. Kuhaan nyo po. So, itong pool na ito, itong imbakan na tubig na ito ay malalim. Sabing 49 feet, medyo malalim. Ano po? Medyo malalim-lalim. So, ito yung pintuan ng tupa na pinapadaan ang mga tupang kakatayin or ialay o lilinisin. So, pero may significance, ano? Parang may significance. At ang ating walang iba, ang tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Sabi diba sa nabasa ko, 360 ang haba, ang long naman is 180, at ang lalim ay 49 feet. Medyo malalim-lalim din. Luwang tubo. Ito kararong. So, ano ta may huwag imbakan ng tubig digdi o pool, sabi sa English. Kung tawagin ito yung wikang Hebreo, sa wikang Hebreo ay bitsata. Pag sinabing bitsata, two words. Bitsata. Bet, sata. Ang bet is house o bahay. Ang sata ay awa. Bet, sata o house of mercy. Diba? Yes. Meron kayong nabasa rin na luklukan ng awa. Iba din yon. Set of mercy. Doon yan sa pinapasa nila na tipanan. So pag sinabing bet, two words, luklukan o house of mercy. Pag sinabi namang bet, lehem, house of bread. Yan, house of bread. Tama, anak ko. So yan, at least meron tayong pag-aaral dito. Ano po? So tingnan nyo, napakagandang lugar, may tubig, pista, pero may sa isang view, sa isang side, may makikita kayong kakaiba. Nasa paligid nito ang maraming may sakit. May pista, may gathering, meron ding pagtitipon ng maraming may sakit. Ang ginamit pong marami sa English ay multitude. Yung multitude, nung nagpakain ang ating Panginoon ng 5,000, ginamit din ang salitang multitude. So, tinatantya na mahigit 5,000 to 10,000 na katao may iba't ibang karamdaman. Ano yung mga sakit na yon? Mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Mga paralyzed. So, imagine nyo po, sa isang side, piyesta, sa isang side naman, kahabag-habag. Yung ano? Imagine nyo, pumunta yung mga may sakit na yon, nag-aabang. May inaabangan sila. Anong inaabangan nila? Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At
ang maunang lumusong sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Matambirang pool yan, ano? Amazing. Basta may maghiro, daralaga na na. Daralaga na na. Si Pilay, si Buta, Kawawa naman yung pilay. si Lumpo, si May Ketong, si May Buni, gabos dyan, daralaga na. Si May Bukol, kung ano yan, no? Hirap kumain. Ano po? Si Guba, Paano si pastor? One Eye, no? Paano pastor ang gula? Si itong dahil na rarayan ng regla, daralagan. Pairinutan. Nailing niyo po ang picture? Yung House of Mercy, para ba naging House of Merit? Ano yung merit? Merito. Pag maluya-luya ka, Walat ka. makaampas sa samno, dahil ka marahay. Grabe. Pero dyan sa, sa Black Nazarene, o kaya sa Pinya Paransya, imagine nyo, iba-ibang may hilang, pag maluya ka, dahil ka mararahay, dahil ka pagpapalaon. Diba si Coco Martin? Yun, nagdalan si pastor. Oh. Nagpapasabi ba si Coco Martin? Sinirti nga kami. O, dahil ako nagtutubang swerte ha, malas to. Sinirti nga ako, nang ako nga makakapot, punasan ko nga sa kong Panyo. panyo, duman sa samno. Andas. Nagtuturo na kanyan. No. Mhm. Paano kung ikaw pilay? Dahil ka makakaabot dyan. Baka ko makabot naman, Runot ka na. Pilay. imbis na pilay lang, groovy na. Ano po? Imagine nyo, parang ang Diyos baga na sinasabi, na pag maluya-luya ka, dahil maluya ka, makang pag-asa. Diba? Mm. So, araw ka niyang style o picture kang full na yun eh. May makapunsa ng gapo, talaga na! It's a prank! Ay, bawa man. Bawa man. Ano kaya tsura? Yung tubong lang ka. Basta maghiro lang ang tubig, darhalaga na niyan. Alert sila, alert. Si Buta, dawa, magkaburunggo, laban. Basta makanawnaw tubig. Oh, may nagtanong ang tubig. Oh, it's a prank. Puro panuloko. Sinuyit-ngit. Tawa niyo po, pag maluya ka, yung House of Mercy, Ay, naging House of Merit. Ang merit, itong sa diri mong iskusar. Mere house of merit. So pag maluya, kang mag-iskusar, pag maluya kita makabot naman sa targeta, sa pool na ito, mayo ng pag-asa. Tas ang business lang, ang isisay mainot, siya lang mararahay. Nakuha niyo po ang picture. Ano? Sakit. Dapat dumangkan mo karong atin. Number 1 kitang tatawan puntos, kondisyon kaning lalaki. Man's Man's condition. condition. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. 38 nang may sakit. Anong sakit niya? Anong kausak ang sakit niya? Sa pag-aaral tayo sa Bible, may inapod po na Caesarean theology, Caesarean theology. I-research na lang nindo. Kung naman spontaneous theology, may mga araw kaya. Na pag may hilang, Surya. giboyan kang kasalan mo. Yeah. Ay, surya. Tandaan ka ha, theory yan, pero biblical yan. Kung sabihin, iyan dinadanas mong hilang, kawasa kaya. May ginibo kang kasalan. Theology yan ha, pag-aaral yan. So sa ito makukuha, sa Bible, 107 verse 107 verse 17. Meron din sa Ano yan? Ano Job yan? 36 Ano tong verse 15. Ano tong 107 na ito? Awit? Basahon ta. Araw ka niya ang Caesarean theology. Sis, from the word sis, yung pinara. May mga theology pong araw ka yan. Ika, hanapon ta. Sa awit 107, di ba may Bible study ta ni Kibrad? Lingaw ka mong duwa. Sabi naman, 107, Verse 7. arugin ka ni. Verse 17, may nagngangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila'y mga kahirapan.
O ba? So may theology, biblical. Na, may lang kasi may ginibok ang kasalan. Diba? Sa Job din, o ba? Sa Job 6:36, sa Job, ano yan? 36 verse 15, ini pa, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Totoo din to. Tama. Pero, di ako mahatolig di sa taong ini. Kung may kasalan ni umayo. Maaring siguro, dahil siya dating pilay, o paralisado, bigla siya na-paralyze. Dahil taram. No, dahil taram ko nung kaso ka na eh. Pero siyempre, may kanya-kanya kitang imagination. Ni-imagine ko, iniakyat bahay ni. Ay, sus. Nagsaka! Nahulog. Siyempre, ante. Nagkakamang duman, naragta si siya, Oo, tinutong tama. tangan, rata, inot si tabay, o piad, bare, o lumpo, o tapos ka. Pilay. Siyempre, kanya-kanyang imagination na, bakit sa Bible. Or maaring, naghabuning kabayo. May mga kabayo, baka to, pagdalagan, nagud-good, daytaran. Baka, nagnakaw, nahuli, binugbog, daytaran. Sit down, sit down. Bayan sa Bible, daytaran. Pero di ako mahusga din sa taong ini. Sabi ng Panginoon, sa Bible, may mga nangagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Ayan. At biblical yan. Pero ngunyan, minsan may kaso sa ang Panginoon, yung nakita nila yung bulag, sabi ng mga alagad nila, Lord, bakit kaya naging bulag yan? Siguro may kasalan yan. Sabi niya, hindi. Nagkasakit yan, nangyari yan dahil upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Yan. Okay lang. Tama. No, minsan, daytaram. Daytaram mo nung hilang talaga na eh. Pero anong kausakang hilang? Nahuli, daytaram, binugbog, daytaram, nahuli, daytaram talaga. So kadakol siyang posibilidad na naging hilang ka na eh. So balikan ta. So, siya na pati ito. Balik kita hindi. O yan na. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Matagal nang may alam ni Jesus. Nakita ni Jesus na Matagal na may sakit. na alam niyang matagal lang may sakit. Imagine niyo po sa katukol-takol na may hilang, ipalagay tang 5,000. Naglalako-lako ang kagurangnan. Biglang tig-zoom in niya. Ay, Yung cellphone. Enemy spotted. Nakarawat ko kayan. Nakarelate. Asan yun? narinig ni Roy eh. Enemy spotted. Nahiling niya, katakol-takol nun. May hilang, may lumpo, kung ano-anong hilang. Bigla niyang nahiling, tig-zoom in niya. Ini, target ko din. Sa katakol-takol ng tao po, bakit siya napili? At dahil siya nagduwa ng klase. Pero pag itong agila, naglalayo ka na. Iya, tama-tama si kanta. Bigla niyang Nag nahiling na, dadagit. ito ang tuyo ko. Sarong ito. Dagito. So ngunyan, babariyo ni Jesus Christ yung house of merit papunta sa House of Mercy. house of mercy. Amen. Kasi naging tradisyon na doon na pag maluya ka, dahil ka ng pag-asa. 38 na eh. Paulit-ulit, pati po bagang naging ka na doon, naging comfort yun na, paulit-ulit na lang. O pista na naman nga, pasiringan mo kita naman, mahirap na naman nga si tubig. Tsaka antang, malay mo, mainot ka. Dahil na ako. So, Tsaka. kaya tinanong niya, ito, nakita ni Jesus ang may sakit, kaya tinanong niya, iyon na niyang hapon. Gusto mo bang Gumaling. gumaling? Eh, Anong simbag kaya kang lalaki ganyan? Gusto mo bang gumaling? Yes or no lang po ta. Ano ba? Anong simbag? Yes or no? Yes or no? Sisi niya ito.
Oh. Kaya lang, isunod. Anong simbag niya? Ano simbag? Anong simbag niya? Mapapagagal. Kaya kung pagaling. Sa ibang version, araw ka ni ang simbag duman kang Dapat yun. sabi niya, Nagdagdag pala. verse 7. Sumagot ang lalaki, may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Kapag gumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauna sa akin. Sa ibang version, araw ka ni, hello, Jesus. Baka naman, pwede mo kong itapon doon. Okay lang, kung una ang ulo. Basta maitapon mo ka, mukha ka naman malakas eh. No? Yan ang version ka yan. Tabot ka mo? Dahil makain si Jesus na lang. Yung simbag baga, na aralanganin. Anong simbag niya? Excuses. Ang simbag niyang ito, mahiling mo diba? Yes or no lang. Pero ang simbag niya, malayo sa tanong. May pag-asa pa kaya beyond expectation. Ano ini-expect ang lalaki ni? Marahay. Paniwala. Pero tig-zoom in siya ni Jesus Christ, pinili siya at hinapot, gusto mong marahay. Lord, baka naman ano. Dahil niya bistado si Jesus Christ. Masyang idea kay Jesus Christ. Wala rin siyang pananampalataya. Zero. Zero idea. Zero pananampalataya. May pag-asa kayang marahay. Yun, may faith. Mahiling taligi ang picture of Bethsata, the house of mercy. Okay lang sana, Lord. Kung babahon mo ako, ano? Babahon mo baga. Tapos idalagan mo pa si ring naman. Okay, sana lalaki. Ginoo, sana pag nahiling mo na galaw, buhaton mo na ako. Kasi nakita mo naman ang aking banig, oh, di ba? May banig yan. 38 years. Ang tanging nagpapagitan sa malamig na semento ba? Bato, ay yung kanyang higaan. At 38 years na siya doon. Nakaukit na ang puwet niya doon. No? Ang kanyang likod nakaukit na. At meron nung baka ano, pamang katong diaper. Kalyo. Iyo, ano? Ano parang kaya 13 years na? Parang parang yun. 13 years. Nakatukaw siya dumaan. Makain ka para pag-asa. Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, ang simbag niya, excuses. Alam po, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, papunta pa lamang ako, may nauna sa akin. Malamang, may inutan siya. Luya-luya. Noong araw ng pamamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka. Kanina, nahiling na ang kalagayan o kondisyon kang lalaki. Una, anong kondisyon niya? Kahabag-habag. Pangalawa, miserable. Pangtulo, binabaso lang iba. Sinisisi ang iba, blaming others. At yung tanong, if you can, kung magagawa mo lamang. No, if you can. So, mahiling na po sa ikadawang puntos, Jesus' compassion, 8 and 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ulitin ta, ining lalaking ini maaning pananampalataya, ni maaning aram sa Misaya, ni mayo ning kaaraman tungkol sa Diyos. I mean, may idea siya sa Diyos, pero kinain na siya ng sistema nung pag mauna, dun ka lang gagaling. No?
Nakailing na po kamong taong duman sa ano kaya sa sa ibang bansa itong nakataas baga ang kamot na ilang dekada na Ano, ilang taon na reflection nakataas. din, sadya, oh. Halos 4 na dekada nang nakataas ang kamot. Ang pundo ka mo na magpupo ang Jesus. Kung paralyzed na 38 years, baka daw na yung kahoy anti ano, matakas na yan. Nailing niyo po itong na-bandage baga. Wala na disgrasya tapos tig-simento. Tapos, in-stainless. Pag pirambulan yan, pag hinali, maniwala yan. Lalo ni 40 years na, kulang-kulang 4 na dekada na. Sigurado ang kamot ka ni garong na kahoy, tug na, matakas na. Maanang ka para pag-asa. Ay lalaki kayo duman sa parting sa Bombay, anong mga lugar yung Bombay? Mga India, itong nakataas ang gamot na garo na kahoy, na iyon ang panata niya. 50 years, pero mahiling mo payat na ang kuko naglalaba na bagol na Nahiling ko na anang pa. pagmatay. Nagturog araw ko. Pero sa mga ano nila ng religion. May So kung mahiling ka po digdi, ining lalaking ini, matakas na niyang kamot na niya. Nagturog niya araw ko. Biglang naglumoy. Biglang nagkaigwang laman. Biglang nagdalis dugo. Biglang kasi instant pag sinabing bumangon ka. Buhatin mo ang iyong higaan. Buhatin. Siyempre nakatukoy yun naman ano. Alsa niya biglaan sa sabi niya, punta ka sa mga pare at magpasiyasat ka. Ito ng mga pare naman ito, mga parseyo. Imbis na maugma. Balik ka. Tamay na rahay. Hero nindo ha. Di ka man Anong nangyari? Nagalit. Uy, ano ka bitbit mong higaan? Oh, ako kay katong pilay dumano. Ako katong paralyzed. Ako yung 38 years para mamangali oh. 38 years na ano. Teka matubod. Ano tabuhat mong higaan? Ang patunay talaga na ako maray na. Oh, paray. Pagkahiling niya dumano. Naglalako. Paray, tanong tabuhat mong higaan. May nagparais ako. Lalaki na yung gumisto. Basta sabi sa ko, magbuhat na ako. Tapos isa mga litid, biglang nagitok siguro, no? Biglang nagkakursog. Biglang nagkakusog. Kaya po siya nagpalista. Biglang nagkaigong laman, nagdali si dugo, at whatever. Nagpabistado. Dahil nabistado si Jesus. Hindi, nagpabisto si Jesus. Dahil pa siya bistado. Pero biglang, ini naman mga paraseyong ini, mahilig ini mag-imbentong mga kotosan. Ang kotosan na inimbento ninda, bawal na magtrabaho. Halimbawa, gudgudun mo ang kamilyo, dahil pwede. Trabaho na yan. Magbuhat ka ng aki, bawal na yan. So, gulpin nindang batas na dinagdag na maaman sa kautusan kang Diyos. At yung pagbubuhat ng higaan, isa yun sa mga Trabaho. gawa-gawa nila. So, maghihirap din. So, imbis na masaya sila, dahil sa araw ng pamahimahinga, may pinagaling ang Panginoon. trabaho. Ngunit, sabi na, sino ba ang nagsabi sa'yo niyan? At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakalis na si Jesus. Pangalawang puntos natin, Jesus compassion. Jesus compassion. Trabaho. Ang salitang com, Common. gawang word din ano, com Common. at passion. Pag sinaming com, with yan, what sabihin with? Kaiba. Pag sinabing passion, pain or suffering, pain. Kaya pa nagsabing compassion, Jesus compassion, what sabihin yan? To suffer with. Ano da? Sacrifice. Sakit. Magpakasakit kaiba. At yun na to si binasa ta, subago. Sige. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon sa krus. Sabi doon, sa unang Pedro, chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan
at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Nakakangalas, dahil panganib pinako si Jesus Christ, nangyari na naparahay, dawa dahil taram si hilang katong lalaki. At nung pinako siya sa krus, si Simon magtubod, may garantiya, either yung mga pinag-aagihan ka po, either Si David. siyempre, unang-una, emotional pain, Emotional pain. financial pain, di ba? Uba din po kitang spiritual pain at physical pain. Minsan napag ako nagpipray, ay nidagdag ko po sa inyo. Ining mga verse na ni, pinanghahawakan ko. Lord, ay pwede ako magkahila. Sinabi mo sa iyong mga talata, sa iyong mga sugat, ako'y gumaling. Kaya taaram ang tao sa kang hila. Emotional pain, relational pain, ano man pain na yan, kakulugan o suffering sa satong pamilya, maaring gawa yan ng kaaway. Kasi may mga extreme din na mahiling kayo mo sa YouTube sa Facebook. Pagtiglihan, pitik-pitik. Ano po? Meron kadalalang ako kayan. Pagtigkaputan, tiglihan. Tagararog yan, no? Kaya ligaw mo kayan. Oh, galing naman ng pastor na po. Ma-extreme, binasahan Bible. Si Jesus, simple lang. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Mayang ibang seremonyas. Mga tugang, dahil taaram ang kaw sa kanila. Pero maliwanag di sa Bible na sa binabasa tataramon kang Diyos, tayo'y pinagaling. Kasi si Jesus Christ ay may compassion. Anong compassion? Nagsakit siya para sa to. So ang picture kang cross, sacrifice, mercy, habag, biyaya. Hindi pong lalaking ini, dahil niya bistado si Jesus Christ. Mayo siyang pananampalataya. At dahil niya bistado. Pero ano narahay. Paano pa kita, yung mga akikang Diyos? Ang apod po kaya, ang apod kang tataramong kang Diyos dahil sa biyaya. Yeah. Anong biyaya? Dawa day ta pinursige. Dawa day ta inarang. Sala si simbagta. Dawa po. Dawa sinasabing makita ng pagtubod. Dawa po may sinasabing maluyan ang pagtubod ta. Dawa sinasabing matindang nagibot ang kasalan. Yun yung po ning lalaking ini. Pinarahay kang Diyos. Pinag-uralayan tang hilang ide, mga tugang. Minsan sa mga tugang ta, relasyon. Lord, ano ta day maayos-ayos ang pamilya ko? Lord, ano ta ang financial ko day maayos-ayos? Lord, ano ang mga aki ko day nagtutultol? Lord, ano ta aro ka ni sa agum ko? Panginoon, ano ta nagkakaaro ko kani? Kagurangnan, ano ta aro kani? Baka inapot na kita ni Lord. Anong gusto mong mangyari sa inyo? Sala pa si simbagta. Pero bako yan ang magiging rason para tayo kitabahan. Ini pong mga verse na ini, pinarahay kita kang kagurangnan. Ini po sarong pangako kang Diyos. Ini po totoo. Ini po may bisa. Kung puhulugan kita biyaya. Dahil takay buwan makipag si Brad kasi
Ay, si Brad, pero istorya ka man. Ano daw mang kando akong baibahan. Gusto nang marahin ni Brad, nagpasiring sa partawas. Oh. Nang magpasiring siya duman, pag matin na dyan, may nagpaparaligid-aligid siyang jablo sa palibot. Masamang espiritu. Sabi ko, Brad, ka magdyan. Kitang mga Kristiyano minsan, nadadara kita sa mga araw po bagay na di. Di ba maraot? Pero ang maraot, kung orasyonan ka. Pag orasyonan na, ang sarang tao, nawawalat ang kalagkayan. Duman sa altar ka to, mga pagkayan, mangkukulang, witchcraft, nagpa-practice ning bakuhali sa Diyos. Makukulong ng espiritu duman, at dahil makakahali yan. At agabos na blessing, imbis na blessing, madaloy sa itong mga aki, dahil madagos. Taano po, nakakulong ng espiritu kalagkayan duman sa altar. Ang hapot, maski pastor, iyo, pag nagpabindisyon ka, nakikipagkobingan kita dyan. So, yan, may nagpapato, kung pwede nga magpatotoo di Sister Catherine, planong idaraduman sa parabulong. Sabi ko, Sister Catherine, deka dyan. Mas nakakaunawa kita. Daran mo na lang sa parahilot or itong therapist. Hindi yan. May pinag-adalan yan. Basta dahil orasyon na. Siyempre hiluton, may nadalan yan. Aram niya kayo ang dimension ang partikang hawa kasi pinag-aradalan niya. Pero pag abot sa mga never, tiko po tigre-recommenda. So na-experience ko sa tungtugang na si Brad na pag mayroong paparalibot-lilibot na saya. So nalilito na siya, ginugulo siya. So nagtuga siya, ang pastor, pinag-pray natin, karoon ng kapayapaan. Pero sabi niya malakas daw ang kanyang pananampalataya. So sabi ko, Brad, dahil ka din magrani. Magparay ka na lang sa tataong maghilot ng therapist. Makakatabang niya. Ininganing lalaking ini na daw mayang pagtubod na rahay dahil sa biyaya kang sa tong kakurangan. So yan po. Pangtulo, Commission. the commission. Ang paghayog ang lalaking ito, sabi ni kang kakurangan, pahiling ka na duman sa mga disipulo. I mean sa mga paraseyo. So, imbis na magma, nakaranggot pa, tano data buhat ang higdaan. Ang kahalagahan na dapat siya marahay, natabangan kung isa'y mantong lalaki, na may iba si Jesus Christ, dahil pasinda na ugma, kundi lalo nindang tinulog sa naging matigas ng kanilang puso. Dapat sila ay merong pagkahabag. So, ngunit hindi alam ng lalaki, verse 13, kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. So, iyon ang pagpahayo. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan ito, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. At baka Lala. masahol pa riyan ang mangyari sa inyo. Mag-reflect kita dito sa tataramon nila. Binababalaan kita kang kakurangan na oras na marahay kita, huwag na tayong gagawa ng masama. Ito pong salitang ito ni Jesus Christ, mahihiling mo rin to sa chapter 8. Itong si Maria, kang madakop na may kasambay. Eh, kuwaran, kung inabangan talaga ninda si Maria, tapos sinublot sa lawgang kwarto, Jesus niya. O yan nga, caught in the act. Huba pa. Araw na kaya, Siyempre, caught in the act eh. Anong maray din ni Jesus? Dapat sabi sa kautusan, patayin. Nawara na tong pagkahaba. Dapat ito'y parusahan. Si Jesus Christ, nagsusurat-surat lang. Chapter 8 yan, mahiling tapo. Kang John. Ano nga Jesus? Sabi ka na nga. Anong hatol tayo di? Nagbuhat ang Panginoon at sabi niya, ang sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hiling niyo po, ang pwede silang magapo duman. Mayong iba. Diba? Puon sa pinakakurang may edad
hanggang sa pahubin, si mga kapotindang gapo, tigluway-luway na, dahil ang dabi na to, itong babae. At ang tanging dapat lang maghatol, mayong iba ang Panginoong Isus. Pero ang sabi niya, sa Bible, naparita ko, upang hindi maghatol, magusga, hindi magligtas. Mga tugang, may sarap kong naaraman na dapat nindong palagaan. Balikan ta ang cross. Ang cross na simbolo ng kasasukdan, simbolo ng pagsakit, simbolo ng pinakamatinding parusa. Diba? Mayroon siyang cup, parang ganito, balit lang, simbolo, na pinano, gabos ng kasalan ng tao. Asin siya ang siya ang nag-inom. Sabi niya, kakurangnan kung pwede siya ng daig ko ni inumon. Ining saro na ini, symbolikal ng pagdurusa. Ngunit Lord, hindi ang kalooban mo kundi ang kalooban. Hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban. At kanyang inuun. Ang cross ng Kalbaryo duman kita tinubos. Pinapaisip ko po sa gabos, ang cross ng Kalbaryo bakong simbolo ng relihiyon. Ini simbolo ng pagtubos. Simbolo ini ng sobrang pagkamot sa tao, ang Diyos. Na dapat kita ang parusahan, dapat kita magsakit sa manghilang. Tinubos kita dyan. At ang sabi niya sa bandang huri, it is finished. Tapos na, pag-ano ko ng binayadan. At saro sa pinakamatindi, habang siya nagtataram, napapaha ako. Bako niya rin na ha. Bako niya. Napapaha ako, sabi na. Anong tinawag sa iya? Suka. Sponge. Na, spunghe na tigtusok niyo. Alam niyo po itong spunghe? Ano ta may suka? Ito po, panglinig tong inidoro. Tapos, ang mga soldier, pagkatapos magkasilyas, pupunasan digdi. Tigtutubog sa suka, tanganing magadan ang bakterya. Tinusok ito, itong sibat, as in yung pinainom kay Jesus Christ. Grabe. Napapaha ako. Anong tinao? May suka. May ano? May May suka. peanut butter. Yun po. Tanganing kita tubuson sa sakalasan. Ang mensaheng ini, minsan, may mga hilang kita na dapat asikasuhon. Bago sa ng physical, kundi spiritual na hilang. At maaring inaabot na kita kang Diyos. Ang hapot niya, nais mo bang gumaling kundi ang simbag ta? Minsan? Malayo. Pero dahil sa biyaya kang Diyos, mga tugang, say man ako para padaraning mensahe na ini. Na ipasabi sa gabos na tao, na kita handang patawadon kang Diyos sa anuman ni pagkakasala ta, handa kitang akon anuman ang pagkatao ta, tanganing kita isalbar sa kang makangirahirat na parusa ning impyerno. Kapag kita nagrani sa iya, tatawan niya kita ning karahayan, kaayusan kang sa tong pamilya, kaayusan kang sa tong espiritu, kaayusan kang sa tong buhay, kaayusan kang sa tong futuro, kang sa tong destinasyon. Grabe ang ginigo kang sa Diyos sa to, tanganing kita patawado. Kung kita mapasakop sa biyaya niya, dawa anong kasalan, kung ay in-expected di, magdamog lang, magrani na po kamo, kasobra pa sa inasanin do, sobra pa sa, okay na yan, basta meron kitang pagrani, pagpakumbaba, pagpasakop, mangyayari ang beyond expectation part 3 na makukuata sa biyaya kang sa tong kagurang.
Mga tugang, ang krus ni Hesukristo na sa iyang pinagbayaran daw bako man siyang may kasalan, itinataon ni po para sa gabos. Para sa gabos ng mga tao, libre pati, may bayad. Pag nag-idi ka, may isnakan pa. May papaisnak pati di sa itong mga kapatiran dahil sindaman, nakakuaman ng biyaya. Kali sa kagurangnan. So palakpakan natin. Ano po? Kanya nagsisilibrar ang sa itong katugang ng anniversary. Inutom ko na. Dahil dyan, yung biyaya na, ano mo ah? Perang taon na bagang, Lord, ano ba ang aming buhay? Lord, ano bang sitwasyon namin? Pero nakaabot pa sa anniversary. So palakpakan natin ako. Ang tawag dyan, biyaya ang kagurangan. That is grace. Beyond our expectation, mga tugang. Beyond our imagination. Part 3. Part 3 pala niya. So, dahil dyan, sabi ng Panginoon, may kondisyon, huwag ka nang magkasalang muli. At baka masama yan. Ang Panginoon ay hindi na parito upang humatol, bagkus, magligtas ng lahat. So, tayo pong tumayo, lahat, Stop mo na ba? at nawa,